A day in my life as an educational student who loves to learn, live, and expire. Expire. A day in my life as an education student who loves to learn, live, and expire. Shikaina at dadalhin kita sa aking journey. A day in my life as an education student who loves to learn, live, and inspire. Shikaina at dadalhin ko kayo sa aking journey. It's a great day to live and what a privilege to be alive. This is the part 5 of our Bicol Trip Bisaya Edition. Damo-damo nga ni namoy kinadtoan sa isa lang kaadlaw kag diri naman kita sa Kitinday Green Hills. Grabe, literal na Green Hills talaga kasi para siyang Bohol, guys. Kayo ayo ng mga bukid talaga kag puro green ang makikita mo sa taas. Super excited man ako ipakita sa Indo ang mga buoy mula sa drone ni Ate Ella kag iningani oho. Bawo nga kaayo gid talaga. Nang ini nga mga time gina-appreciate gid namo ng amon mga nakikita kag syempre sa nature nga halin sa Ginoo kasi sobrang nakaka-amaze tanan. Nakaka-refresh ng utak, nakakawala ng stress, kag nakakasaya sa puso, nakakataba na makita ini personal. Dati kasi guys, nakikita ko lang ini siya sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram. Ngayon, ari na ako kaya nakaka-amaze lang. Grabe, sobrang ganda niya talaga sa personal, promise. Ito nga at napapalibutan kami ng mga luntiang burol na tila ba walang katapusan at habang nakatayo kami pinagmamasdan ng tanawin para bang saglit na tumigil ang mundo. Bukod man literal na tumigil ang mundo pero sa sobrang kaayo, tiyadad to ang pakiramdam. Kag napansin ko nga ni sa mga burol, kung sina pare-pareho ng hugis kag taas. May mas mataas, may mas mababa, may matarik, kag may banayad. Doon ko man naisip nga, minsan tiyad man ang buhay ng tao. Hindi pare-pareho ang ating takbo. May mga klase na mabilis or may iba na mabilis matuto, may mga tao man na maagang nakakamit ang kanilang mga pangarap, kag igumaning matagal bago marating ang kanilang destinasyon. Pero bukod ibig sabihin adtohay nahuhuli kita, ang mahalaga ay patuloy gihapon gasubok kagwaya gasuko. Habang ginasiro ko gani ang paligid ay napapaisip gidliwat ako nga gaano kadalas kita nga magreklamo kapag nahuhugan na kita sa atoning pangabuhi, kapag mababa ang score, kapag damoy ubrahon no kaya sa nangyayari sa mga bagay na ayon sa plano natin pero bukod siya nangyari. Pero yung mga bundok na to, naging maganda siya dahil sa mahabang proseso ng panahon. Waya sinda nabuo sa isang iglap. Tiyad man kita adto. Ang aton pagkatao, ang aton kakayahan, ang mga pangarap, unti-unti na naginahubog sa pamamagitan ng mga karanasan, pagkakamali, kag pagsubok na aton ginapag-agihan. Isa sa mga realization ko pa, ang kahalagahan ng pagpapahinga or ang pagpahuway. Kasi sa panahon ngayon guys, parang may pressure na kailangan lagi abi kita maging productive. Tapos kapag nagpahuway kita, minsan pakiramdam natin, waya kita yung nauubra, waya kita yung nahihimo. Pero pag siroon mo or pag namnamon mo, hay na-realize mo man nga hindi man gali masama ang huminto paminsan-minsan dahil bukod ibig sabihin na tuhay nagsuko na kita. Minsan, kailangan lang natin nga huminga para magkaroon ng lakas na magpatuloy. Higit sa lahat, tambay ko nga ni sa Inukain na mas lalo ko na-appreciate ang kagandahan ng mga likha ni Lord. Kasi habang nakatingin nga ni kami dire sa malawak na tanawin, ay napapaisip man kami kung gaano kalaki yung mundo at kung gaano kaliit ang ilan sa mga problemang kinakaharap natin. Yung mga bundok, yung mga puno, at syempre yung preskong hangin, paalala o reminder ina ng Ginoo na patuloy na gumagawa ng magagandang bagay sa paligid natin at sa ating buhay kahit hindi natin ito agad nakikita. Tulad ng mga burol na unti-unting nabuo sa paglipas ng panahon, maabot man kita sa adlaw na makikita naton ang bunga ng aton pagsisikap. Reminder para sa ating lahat na hindi karera ang buhay, bawat isa ay may sariling oras at landas. Pangalawa, ang mabagal na progreso ay progreso pa rin. Pangatlo, ang mga pagsubok ay bahagi ng proseso ng paglago. Pang-apat, mahalaga ang pahinga, hindi lang ang pagtakbo. At pang-lima,
Huwag kalimutang huminto at magpasalamat sa maliit na biyaya. At ang panghuli, magtiwala sa plano at timing ng Diyos para sa iyong buhay. Salamat sa inyong pakikinig at sa inyong panonood. Next time po ay magtatagalog naman ako dahil nagrereklamo na ang aking ibang mga kaibigan na hindi daw nila maintindihan ang aking mga vlogs. Kaya naman ay balik na tayo sa Taglish, okay? Yun lang. Thanks for spending a day with me. Until next time, keep learning and keep growing. Bye!